kiligin sa bawat pitik at tindak ng katawan ng mga contestants. At syempre, kailangan pa rin may manalo. Galing talaga! I'm so proud of you. Parang ikayo yung representing the K-pop. And then, you really own it. Everyone. For today's winner lang ha. Pero everyone is winner. For today's winner is... letter L, Zach! Oh my God! One more pa. Yung second mo. Congratulations! Pero lahat kayo winners ha. I Wonder K-pop Best Challenge! Thank you for everyone! Thank you, Jeannie! Bagamat masasabing just for fun lamang ang naturang challenge para sa mga kupunan, para sa grupong live, higit pa sa tropeyong kanilang natanggap, ang pagkapanalo nila sa nasabing challenge habang kinakatawa ng kanilang iniidolong K-pop group ay sapat na raw para sa kanila. Gusto namin ipakita na kaya na rin sumikat ang AOA pagdating sa Philippines. So get ready for live and AOA. Ang mga ibinabahaging impluwensya ng K-pop, hindi raw malabong ating magustuhan, lalo na at binibigyan daw tayo nito ng kaisipang hindi kailangan maging sobrang kagalingan para magsaya. So yung una tingnan natin yung Gangnam at sa Psy. Kasi yung sayaw ni Psy ay hindi mo naman kailangan maging magaling sumaya para masayaw mo yung Gangnam. Mas komportable tayo mga Pinoy doon na medyo wacky, saya. Sa yaman nga at ganda ng kulturang ibinabahagi sa atin ng bansang Korea, hindi nakapagtatakang mamangha rito si Juan, lalo na't bukas palad ang mga kapatid natin sa Hilagang Asya na mas naipakilala ito sa ating mga Pilipino. Actually, I didn't expect that many Filipinos like the Korean culture, but I now understand that Korean culture has similarities with the culture of the Philippines. Pagbabahagi pa ng director ng Korean Cultural Center of the Philippines na si Oh Chung-suk, layunin din nilang mas maintindihan pa ng mga Pilipino ang kanilang kultura na kung tawagi Hallyu. Kaya nga nagsasagawa rin daw sila ng mga event at contest na may kinalaman dito. Korean Cultural Center is preparing many events to promote the Korean culture and then exchange the culture between two countries. For example, we'll have a Korean cooking contest, and also we will have a Korean pop song and Korean dancing contest, which will be held on August 15. So through this event, many Philippine people can show their talent. Ang isa pang aspeto raw ng kanilang kultura na kinahihiligan din natin mga Pinoy noong pamang nakaraang dekada ay ang kanilang mga programa sa telebisyon na tinatagalog natin. Bakit titig na titig ka sa mata ko? Mag-enter ako ng passcode. Sorry. Okay, sorry. Maramdaman ko sa balat ko. Hindi ito pa nag-iinit. Manyakis! Ang tawag natin dito, Korean novela. Ilan nga sa mga pumatok sa atin ng Love from Another Star, Coffee Prince, at Empress Ki. Korean dramas has a special scenes which is familiar with the Philippines, like family. There is non-violence, non-sexual scenes in the Korean dramas. So many Filipinos like that kind of soft and then emotional drama. Sandali. Anong klaseng pose yan? Kunan mo na. Now. Ayon naman sa isa sa mga punong abala na nag-aasikaso sa mga Korean novelas na ipinapalabas sa ating istasyon, may ilan daw silang isinasaalang-alang sa pagsuri at pili ng ipalalabas sa telebisyon.
Kung natitingnan namin, story, isa siguro siya sa pinaka-importante na dapat namin bigyan ng focus. Kasi pag maganda ang story, definitely papanoorin yan ng tao. Susundan yan at saka talagang tututukan. Ang ka-wonder nating si Glenn, hindi lang daw mahilig sa K-pop, kundi maging sa mga Korean drama. At tunayan, kabisado nga raw niya ang ilang mga linya mula sa paborito niyang mga Korean novela. Papa versus Mama versus Baby. Sorry. Okay. Sorry. Kasi ang K-drama, iba siya sa paningin at yung panlasa ng natin mga Pilipino. Kung dito sa Pilipinas, teleserye, ayun na nga, sampalan, more on action. Yung kapag sa kanila, yung K-drama is hindi lang puro sampalan, meron talagang kwento, may twist. Aminado si Glenn na sa sobrang pagtangkilik niya sa dayuhang kultura, kung minsan parang mas gusto raw niyang maging Koreano na lang din. Siyempre, at least proud na Pilipino pa rin naman ako. Pero, kung if I were given a chance na maging Korean ako, yes, kasi unang-una, maganda yung nila, unang-una yung pag-raise nila sa ng family, ng mga anak nila, maganda. And then, maganda rin yung bansa nila. Pag natanggap ako doon, yari siya sa akin! Ayon sa mga eksperto, posibleng tinatangkilik daw ni Juan ang mga Korean novela dahil simple lang ang mga kwento nito. Sino to? Ano? Sino ba sa tingin mo? Di ang kuya mo. Si Darren. Ha? Baka hindi mo pa alam. Kaya kong buhayin ang sarili ko at hindi ako yung tipo ng taong kakapit sa patalim para lang yumaman. Hindi ako tulad ng ibang tao dyan. Ano? At tagos sa puso. Parang hindi siya predictable. Yung hindi katulad ng mga ordinaryong drama anthology. Ito, alam mo, mamatayan sa likod, sa dulo, etc. Sa kanila, dahil iba nga yung kultura nila, parang hindi mo ma-predict kung ano ang mangyayari sa dulo na ganun pala. So yun ang inaabang natin. Tuwan-tuwa tayo sa mga ganun. Binalaan na kita. Kahit kailan, hindi mo ako mapapatay. Kaya, sinusubaybayan mo ako ng dulo. Bukod sa K-pop at Korean novela, patok din ngayon sa bayan ni Juan ang Korean fashion. Abangan din mamaya, mga authentic Korean dishes na paborito nating mga Pinoy. Lahat ng yan. Sa pagbabalik ng I Wonder! Ginagaya rin natin. Gaya ng pagsusuot ng makukulay, maluluwag, at kung minsay makikinang na damit. Comfortable sila suotin yun. It's easier for them to dance and then sing, lalo na pag may mga concerts and all. And pag titingnan mo as a whole package, parang wow, ang ganda pa rin tingnan, diba? Fashion trend din daw ngayon sa mga K-pop artists ang pagsusuot ng sports jerseys. Damit na denim o maong na dati nang naging in sa mga Pinoy. Pati ang mga see-through at floral outfit, gaya ng mga hip-hop sa Amerika. Hilig din daw ng mga K-pop artist ang magsuot ng malalaking sweater. Tineternohan nila ito ng iba't ibang accessories gaya ng snapback na sombrero. Sa mga babae naman, nauso ang paggamit ng hair extensions at mga kakaibang kulay sa buhok. Naging trend din daw sa mga K-pop artist ang pagsusuot ng contact lens na kung tawagin nila, tall eyes. Sa pamamagitan nito, nagmumukha raw bilugat ang singkit nilang mga mata. Para iispatan ang mga ka-wonder nating mahilig sa Korean fashion. Nagbabalik ang ka-wonder nating si Shine Cook. Nandito na po ako maghanapin ng Korean look or Korean-inspired K-pop look. Unang nag-ikot si Shine sa park na ito sa Quezon City. Hello! Kumusta? Oh, daming tao dito, no? Ang ganda po kasi yung buhok mo. Ang cool of her talaga.
K-pop. Alam mo ba K-pop? Yes po. Itong si Kuya, na mala rainbow ang kulay ng buhok. Hindi raw ba obvious na fan ng K-pop? Totoong hair ba ito? Wow! Tapos maker. 7 color. Yung natural curl. Inabutan naman ni Shine ang grupo ng mga babaeng ito na